Napakahirap na umangat at mauna sa mundong ito, kung saan ang pinakamatibay na sandata ay ang pagkakaroon ng mga survival skills. Huwag kang mag-alala, lahat tayo ay dumaan o dumadaan sa ganitong sitwasyon. Ang nakakagulat dito, mayroon naman palang mga tricks and strategies na likas na nakalimbag sa ating mga buhay. Narito ang 10 psychological tricks na magagamit natin upang mapagtagumpayan ang mga hamon ng buhay at maimpluwensyahan ng iba. Tinatawag din itong dark psychology. Ano nga ba ang psychology? Ang psychology ay ang pag-aaral ng isip at ugali ng tao, kung paano ito mag-isip, makaramdam at kumilos. Inilalahad nito ang mga patterns, motivations, at mga underlying factors na nakaka-impluwensya sa kaisipan at kilos ng isang tao. Ang mga psychology strategies na babanggitin dito ay mga pamamaraan na kadalasan ay nakatuon sa psychological na kahinaan ng isang tao na nag-uudyok upang maimpluwensya nito. Ang mga strategies na ito na kung gagamitin ng tama ay magdudulot ng magandang mga resulta para sa sarili at para sa iba. Thankfulness. May kilala ka bang mahilig magpasalamat? Kahit simpleng bagay ay pinasasalamatan niya. Ang trick na ito ay gumagamit ng positive reinforcement loop. Nasasagi nito ang ugali ng tao na kung tawagin ay reciprocity norm. Likas sa taong makaramdam ng obligasyon, ibalik ang anumang positibong ginawa sa kanila. Kapag palagi tayong pinasasalamatan, kahit sa mga maliliit na bagay, nakakaramdam tayo ng pagkakautang o obligasyon, kaya gumagawa tayo ng mga bagay upang makabawi sa kanila. Ganito rin ang prinsipyo kapag hindi maganda ang ginagawa sa atin. Silence. Malaki ang magiging pakinabang mo sa pagiging walang imik. Kadalasan, ang mga may katungkulan at ang mga negosyante ay pinipiling gamitin ang teknik na ito upang mapilitang makapaglahad ng mga impormasyon ang kanilang mga kausap. Ito ay isang napakalakas na communication trick. Ito ay ang paggawa ng sense of discomfort para makakuha ng reaksyon. Hindi komportable sa isang tao ang pagkawalang imik ng kanilang kausap. Kaya, napipilitan silang magsalita upang mapunuan ang mga blankong sandali. Give unreasonable examples. Minsan, hindi gusto ng ibang tao ang maglahad ng mga detalye. Sa pagbibigay natin ng mga hindi makatwirang halimbawa, maaari pa tayong makapiga ng karagdagang mga impormasyon. Gumagamit ang teknik na ito ng contrast and discomfort upang maimpluwensyahan ng iba na magbigay ng impormasyon o maisiwalat ang tunay nilang mga intensyon. Mapapakinabangan ng trick na ito sa mga negosasyon, sales o sa mga sitwasyon na nangangailangan ng kumpletong pagbunyag. Be the good student. Madaling pagkatiwalaan ang taong may pagkamabait, kahit ba na ang taong ito ay madalas magpaligoy-ligoy, magkamali at magsinungaling. Mas paniniwalaan pa rin siya. Ang trick sa pagiging mabait sa paningin ay ang pagpapakita ng imahe na ikaw ay mapagkakatiwalaan at may kredibilidad. Ang strategy na ito ay kapaki-pakinabang sa maraming sitwasyon kung saan nais mong makakuha ng simpatya, tiwala at magandang impresyon. Priming. Ang priming ay isang phenomenon kung saan ay naiimpluwensyahan ang pag-iisip, pag-uugali at persepsyon ng isang tao base sa impormasyong nakikita o naririnig nito. Ginagamit ito ng mga advertisers at marketers upang makapagtanim ng idea sa mga consumers at sa kalaunan ay mabentahan ng mga ito. Karamihan sa mga advertising agencies
ay umuunlad gamit ang teknik na ito. Habang dinidiktahan mo ang isang tao tungkol sa isang paksa, ay mas lalo niya itong pinaniniwalaan. Yan ay dahil madalas nating napapanood ito sa TV at sa internet. Non-reactivity. Naranasan mo na ba ang mabuli? Nagwalang kibo ka na lang ba? Sa katunayan, yan ay epektibo. Ang kawalan ng reaksyon ay ang sinasadyang pagkawalang bahala sa mga negatibo at mapag-udyok na mga ugali. Ang teknik na ito ay epektibo upang makaiwas sa hinaharap na sitwasyon, gaya ng pambubuli at ang pang-aasar, kung saan ang mga gawin ng ibang tao ay nakatuon upang ikaw ay magalit at gumanti. Kadalasan, ang kanilang gawi ay nagtutuloy-tuloy habang tayo ay nagpapakita ng interes dito. Makakatulong ang non-reactivity upang makaiwas sa di kanais-nais na mga sitwasyon. Mirroring. Ang mirroring ay isang psychological technique ng panggagaya at pag-imita sa ugali at kilos ng iba, gaya ng body language, tone of voice, and gestures. Ginagamit ng teknik na ito ang parte ng ating utak na kung tawagin ay mirror neurons. Ito ay mga specialized cells na gumagana kapag tayo ay may ginagawang bagay o kapag tayo ay nakakakita ng ibang tao na gumagawa ng parehong bagay na ginagawa natin. Minsan, ginagamit ito ng mga kapulisan sa kanilang mga suspects. Ginagaya ng interrogator ang kilos at pananalita ng isang suspect upang ito ay maging uncomfortable at kalaunan ay magbigay ng importanteng impormasyon. Makapangyarihang kasangkapan ang mirroring upang tayo ay makabuo ng mga koneksyon at maimpluwensyahan ang bawat interaksyon. Sunk cost effect. Kilala rin ang sunk cost effect bilang sunk cost fallacy. Ito ay ang pagdidesisyon ng isang tao base sa laki ng ibinuhos niya sa isang bagay gaya ng oras, pera at pagod. Imbis na maging objektibo siya sa pagdedesisyon, ay nagiging emosyonal ito. Sa madaling salita, may mga taong patuloy na nag-i-invest sa isang bagay kahit alam na nila na ito ay wala ng pag-asa dahil sa panghihinayang sa laki ng ibinuhos nila dito. Start small. Kilala rin ito bilang foot in the door technique. Ito ay ang paggawa ng mga maliliit na request o mga maliliit na kasunduan sa isang tao na naglalayong makagawa ng mas malalaking request pa sa hinaharap at maganap ang iyong ninanais. Ang susi sa teknik na ito ay ang consistency, dahil ang mga tao ay mas malamang na pagbigyan ka sa malalaking request kung kayo ay nakagawa na ng mga unang maliliit na transaksyon. Tandaan, magsimula ng maliit, maging consistent, hanggang makagawa ng mga malalaking bagay. Act interested. Simple lang. Kapag binigyan mo ng oras ang iba, siguradong magbibigay din sila ng oras sa iyo. Batiin mo sila, kumustahin mo ang araw nila, o kausapin mo sila paminsan-minsan. Ang pagpapakita ng interes ay isang social skill na nagmula sa prinsipyo ng human psychology and communication. Ang tagumpay ng trick na ito ay nakabase sa pagpapakita ng tunay at totoong atensyon. Hindi kunwa-kunwari lang, kundi tunay na pakikipag-ugnayan at tunay na interaksyon. Marahil marami ang tatanggi, ngunit ang katotohanan, karamihan sa mga tao ay naghahangad ng atensyon at ng validasyon. Kung babalikan mo ang iyong mga naging ugali at gawi, alin sa mga strategies na ito ang marahil ay nagawa mo na? At habang pinag-aaralan mo ang mga strategies na ito, tandaan na magkaiba ang influence at manipulation. At habang binabagtas mo ang mundo ng human psychology, maging bukas ang iyong isipan sa pagkakaibang ito. Ang tagumpay ng mga strategies ay ang paggamit nito
upang makabuo ng mga tunay at makabuluhang koneksyon, hindi upang makasira sa iba at gamitin sa masamang manipulasyon. Maraming salamat mga kaayos!